What's up? What's up, Kuya Jerome? What's the Okay. crack? What's the... What was the crack? May ano What's tayo, mm. meron tayong special guest tonight. At Mm. dati Maganda yan. siyang seaman, ngayon Mhm. nasa Ireland na siya. Oh, Oh, good. nag-butcher siya dito So, sa... seaman dito siya sa dati, Ireland. tapos nag-apply ng butcher Okay. dito. So, okay. So, magandang kausapin to mga ganitong guest Oo. kasi another butcher na naman from since last time. Yung second episode natin, meron tayong kausap din, di ba, sa podcast natin na butcher. This time, butcher din. Butcher. Okay. So tingnan natin para Ah, malaman natin kung ano yung ano natin dito, buhay rin. experience niya, Ireland. buhay niya dito sa Ireland. Okay, papasokin na Buhay natin. Ireland. Yes. Okay, ito papasokin na natin yung ating bagong guest na nag-butcher dito sa Ireland, si Sir Maynard. Yan. Pasok. Yes, sir. Hello. Hello, Sir Maynard. Ayan. Hello. Hello. Kumusta, Boss Maynard? Medyo okay na ngayon na naka-recover na tayo ngayon sa situation ng trabaho natin. Medyo happy na rin kahit papaano naka-provide tayo sa family natin sa Pinas. Like, happy tayo kasi dito rin yung mga ibang relatives ko. Kaya medyo maganda rin yung ano natin. Ayos. Good. Kumusta yung buhay Ireland sa weather sa'yo dito, Boss Maynard? Kasi dito kasi sa Ireland, medyo malungkot talaga tong bansa ng Ireland. Kasi Malungkot iba yung ano natin sa Pinas talaga, iba talaga. Kumbaga sa atin sa Pinas, talagang enjoyment talaga, andun lahat Kumbaga yung lifestyle talaga, iba dito. Dito talaga, trabaho lang talaga Kumbaga tayo, maganda yung buhay natin dahil yung equivalent ng value ng pera kasi siyempre maganda sa Pinas Nakakapag-provide tayo ng magandang pera sa family natin na enjoy din nila, pares tayo. Kahit paano nakakatulong tayo sa mga ano natin. Kahit na malungkot, tiis lang talaga. Number one yun talaga. Buhay abroad, buhay Ireland talaga. Buhay Ireland. Buhay Ireland talaga. Boss Maynard, may plano ka pang bumalik sa pagbabarko or? Hindi ko kino-close. Kumbaga, para sa akin, kung may opportunity bilang seafarer, pero ayoko kasi i-close Mahirap kasi sabihin na i-close na yung pagiging seaman. Kasi pwede ka rin mag-seaman kung andito ka Nasa sa'yo yan Ayoko i-close kasi minsan nami-miss mo talaga. Kasi andun yung passion mo Bilang mechanic ka, bilang taga-engine ka, nami-miss mo talaga yung passion mo. Minsan, hinahanap ko talaga. Ganun yung ano Kasi yung naging passion mo talaga pag ng machinery, everyday routine mo yan Kasi yun talaga yung passion ko kahit yung bata pa ako, mahilig ako sa ganun. Kumbaga yun ang pinaka-ano ko. Yun yung pinaka-hobby rin natin na mahilig ka magkalikot ng mga kung ano-ano. Parang hindi mawala sa yun Pero ayoko rin sabihin na na tapos na o ano. Pero kasi depende kasi sa sitwasyon. Kung wala kang ma-applyan, di ba? Bakit ka, Kumbaga option mo lang tong pagiging butchers. Oo, siyempre. Kaya naman tayo dito kasi. Laki ng diferensya kasi pag sa seaman ka. Medical ka lagi, babagsak ka. Kasi ang hirap talaga. Ang hirap. Sobra laki ng diferensya. Hindi tulad sa land-based ka. Pasok ka sa hindi ka na may medical. One time medical lang dito. Simula dumating ako. Okay. So, Boss Maynard, dati yung work, before kayo napunta rito sa Ireland as a butcher, you are a seaman, mechanic, tama ba? Mechanic ba? Sa engineering kami, sa engine ako. Sa engineer ka doon, and then nagpunta ka sa Ireland, which is, nag-jump talaga from sea to land ang nangyari. Oo. Pero this time, masaya naman kayo kasi nandito yung family, relatives. Kaya iba rin yung situation yung more like as a seaman. Kasi
I don't know if you have a family kasama sa barko or kayo lang. So, iba talaga. Sa barko kasi solo mo talaga. May sakit ka, Oo. kailangan bumangon. Hindi pwede yung tulad na sabi mo, nilalagnat ka. Sa barko, kahit nilalagnat ka, go. Go. Puta. Hindi pwede Oo. doon. Sa barko kasi hindi pwede yung sabihin mo na lang na siya nilalagnat ako. Hindi pwede. Inom ka lang ng gamot, diretso yan. Holiday, walang holiday sa barko. Diretso kayo. Diretso kami. Everyday Monday doon sa barko. Pero Ang pinaka- Oo, sorry, go. Pag Sunday, half day lang yan. Kumbaga, hindi naman half day. I mean, pag Sunday, wala kayong overtime. Yun lang. Yun ang pinakapahinga nyo, wala kayong overtime. Isang araw na pahinga lang, Boss Maynard, no? Kumbaga 2 hours lang. 2 hours lang na mawawala yung Kasi 2 hours lang kasi mapapawasan. Jay, nasa barko sila eh. So, more likely talaga continuous yung work nila eh. Bakbakan talaga, no? Bakbakan Hindi pwede. talaga. Mas mahirap yung situation niya before. Like, hindi lang siya, yung mga seaman na nagtatrabaho. Ganun ang routine nila everyday. Pero ngayon na sa land na si Boss Maynard, nag-iba ulit. Dito. Laki ng diferensya. Dito, nakakapag-off ka ng 2 days, Saturday, Sunday, wala kang trabaho. Laking bagay yun, 2 days, wala kang trabaho. Pahinga. Oo. Ipin mo, pahinga ka 2 araw. Sa barko, kahit holiday, pasok kayo, lalo na pag didikit kayo sa puerto. Oo. Ang hirap talaga. Nakakalungkot talaga, no? Pero, Nakakalungkot. Saka yung mga bad experience mo. Marami talaga. Marami Bra. talaga. grabe. Una, yung Ano yung mga bad experience mo doon, Boss Maynard? naka-encounter ako ng first time ko, lulubog yung barko. Kasi, first time ko na sumakay ako as a new seafarer. Nasa dry dock kami. Nakalimutan ng kasama ko sarado yung manhole ng isang para sa balas. Nakalimutan. Bukas yung balas namin na yung sa likod namin, pop deck namin. Pumasok lahat ng tubig na seawater to. Napuno yung steering room namin. Isipin mo yan, puno. Umangat yung barko, nakaganyan na. Oh no! Parang Titanic. Yung gano'n umangat. Oh, shit. Nakakangat na. Oh my God. Bali, nakita ko talaga actual na lulubog siya. Kala ko lulubog na. Ninervous talaga ako. Nakita ko kasi yung mga staff na nangangatal na. First time ko hindi ako nangangatal din ako. First time ko nakakita ng mga taong nangangatal talaga sa nervyos. Kasi ako first time ako. Ang ginawa ko, doon tumingin sa kanila. Ang tinignan ko yung kapitan. Okay. Ang ginawa ko, after that, nung nakita ko na yung ganun sitwasyon, hindi ako titingin sa mga taong ninervyos. Okay. Tinignan ko yung kapitan namin. Yung kapitan namin, cool. Indian siya, tapos cool siya. Kaya niya i-survive yung barko. Ginawa niya, nag-pump in siya ng sa front para bumigat. Nagpasok siya ng tubig sa harapan para umangat yung harapan. Para gumanon ba. Tapos, nirecover namin ng 24 hours yun. Wala kami tulugan yun. Wow. 24 hours duty. So talaga tinira namin para ma-recover yung barko. Ayun pala yung dapat gawin, no? Pag mga seafarer ka pala, may mga technique din pala. May technique talaga. Baga yung ginawa ni Sir Bernard, isa yun para life-saving yung ginawa niya na hindi siya titingin sa mga katulad ng mga kasama niya na payo ko lang, payo kasi panic huwag kang magpapanik. Diba? Totoo, maraming mamamatay sa panic. Panic ba? Kasi nakikita mo naman yung kapitan mo nag-iisip siya kung ano para ma-survive lahat kayo Siya nagko-command kasi on the spot talaga nakita ko yun na nagpapanik talaga, nangangatal, gumaganin yung mga kamay. Kita ko talaga. Bilang bago ka sa barko, syempre wala kang alam. Wala ka talagang alam dahil bago ka pala, siguro 1 week pa lang ako. May experience mo yun, 1 week ka pa lang. Ay na masama, 1 week pa lang. 1 week ka pa lang, na-experience ko yun. Bago ako, hindi nga alam ng parents ko pa, hindi ko sinasabi yun nung time na yun.
Saka ko na lang sinabi sa kanila yung nakauwi na ako para di sila nag-worry sa Oo, sa bagay. Siyempre. Bagay, Hindi ko nung kwento yun. Grabe, no? Yung mga ganung experience. Oo. Accident Grabe yan. happen anywhere talaga. Pero yun yung sinasabi, parang, hindi ko naman sabi second life mo yung ginawa. Pero it's Oo. just a, yung survival thing. Ng Oo, instinct ng isang survival tao thing mo eh. talaga. Diba? Ni-imagine ko pa lang yung kinikwento niya, parang ako hindi ko kaya talaga, Jerome. Ikaw. Alam mo, nung pumasok sa isip ko, number one, una talaga, hinanap ko yung life, Life yung parang, best. Oo. Or hindi yun. Yung life ring. Okay, Yung parang bilog na gano'n. Salbabida. Una ko tinignan yun. Oo. Sabi ko, makakasurvive ako. Medyo malapit kami sa isla pa eh. Sabi ko. Unang tinignan ko yun. Ay, may nakita na ako isa. Hindi pumasok sa isip ko. Pag di na kaya, kukuhain ko siya, tapos tatalo na lang ako. Kung lulubog na talaga yung barko. Kasi kailangan bago lumubog yung barko, tumalong ka na kasi higupin ka nun. Okay. Kasi kasama yung ng barko, bigat. Pag lumubog na yung barko, malakas na yung current nun. Mabigat yun. Talagang kukunin ka. Nasactioning ka nun. Kaya lang mapalayo ka dun. Teka lang, Boss Maynard, yun nangyari kasi nakagano na yung barko eh. So yung iba ba mga kasamahan tumalon na or wala pang tumatalon? Wala pa naman. Walang sinabi si Kapitan. Wala pa. Kasi sasabihin kasi, magkukuman siya, we need to leave kasi mag-ano yun, na pag hindi na kaya talaga, mag-declare na yun ng we need to leave the ship. Abandon ship. Magkukuman na yun. Yun ang first time. Grabe talaga. Taka yung mga na bagyo, nakasalubong namin, ng 3 bagyo, sinalubong namin. Susuka ka talaga na minsan di ka talaga matutulog. Kasi yung kasi nasa barko, anything, kasi yung alon, yung bagyo, lahat, pag nasa barko ka, wala kang kakapita, kumbaga, nasa barko ka lang eh. Either lulubog ka lang talaga eh. Yun ang number one. Diba? Pray lang talaga lagi. Number one talaga, pray. So, delikado talaga ang maging Hindi naman sa lahat ng oras, pero kasama yun sa trabaho na maging delikado. Kasama talaga. Kaya nga, once nag-seaman ka, automatic yan. Half your life, go to death. Number one yan. Half your life, go to death talaga. Automatic yan. Sacrifice na lang talaga. Kasi gusto mong kumita, gusto mong magtrabaho. Half life. Automatic, your life going to death. Grabe. Kaya number one. Akin lang, never ko naman na-experience kasi mag-seaman, pero ang dami ko rin mga kaibigan na nagtatrabaho sa barko, pero hindi nila sinasabi yung mga ganong behind, katulad ni Sir Maynard, yung nangyayari sa kanila. Akala lang natin, seaman ka, lalaya ka na, sa barko ka na, akit ka sa barko, kikita ka na. Yung pala, hindi ka ganong-ganong basta kikita pala. Ang dami pong pagdadaanan. Dami. Sa mga pirates pa lang. Dami, kahit ako, na-experience ko sa pirates. Pirata, literal na pirata. Literal. Meron. Ma-experience ka na. Bombahan yung Boss Maynard, no? Sa akin naman, not literary na bakbakan. Sa akin kasi, muntik ako yung ma-hostage. Muntik na ako. Muntik ako. Buti na lang, hindi ako yung nakasalubong. Okay. Thank God. Yung time naman yung sa Singapore kami, didikit kami sa Singapore. Pang umaga ako, 4 to 8 ako, mag-change na kami ng kapartner ko, change ship. Yung 12 to 4 ako ipapasok. Nag-slow down kami sa Singapore. Dumating yung time na dikit kami, bumagal yung speed namin. Hindi alam ng mga bantay na may dumikit sa aming barko na maliit lang, tugboat ba. Sumampa pala sa barko. Kala nila kung ano lang, kasi hindi nila nabantayan. Umakyat sa barko mga 8 to 7 person. Umakyat sa barko. Ako naman kasi sa aming mga Pinoy, nagbibiro kami sa hallway. Yung nagugulatan kami, ganyan-ganyan. Okay. Maraming nagkakalabog dun sa hallway. Kala ko, sila yun. Pag silip ko, wala ba? Nawala. Yung pa lang yun, yung time na yun, ibang tao na yun.
Oo, kala nyo kasama nyo. Oo. Kala ko kasama ko. Eh, Mm. binuksan kasi nila yung pintuan kasi sila yung magre-receive ng piloto. I mean, Okay. yung magiging... Kasi bago kasi dumikit ang barko, may tinatawag na pilot. Sa lahat ng didikitan nyo, may sasampang piloto. Ang tawag ng piloto, pilot. Kumbaga sila yung magmamanobrada padikit sa barko. Lahat talaga. Ganon. Okay. Eh, akala ko sila yon, yung mga grupo ng mga Pilipino. Yung pala ibang ano na yon, pirata na pala yun. Pirata na. So yung pagkasalubong nun, maaari, na-hostage na ako. Kasama ka sa hostage. Oh my God. Ang masakit nun, yung time na yun, bumaba sila agad sa engine room. Okay. Dumirekta sa engine room, may shortcut kasi silang napasukan. Yung napasukan na sa engine room, ang na-hostage, Indian. Tinali talaga, pre. Oh my God. Tinali Tapos, sila sa ano. oo. Tinali siya dun sa engine room. Talagang may maliit pa lang, maliit yung engine. Oo. Yung Indian na yun. Tinali siya, ano talaga, ang Oo. tinali pa, wire. Okay, iyak ng Ang iyak. hirap. Oo, hirap yun. Eh kung ako nakita niya, di ako na-hostage. Siyempre, may mga dala yung arm. Oo. Magdelikado. Oo. So, ano nangyari dun sa na-hostage, boss? Yun. Yung nakita na ng mga kasamahan ko na parang kakaiba, na mayroong nangyari sa barko na kakaiba, na gano'n yung kapitan, nag-emergency alarm. We have pirates on board. Nag-speech na, dinataranta lahat kami. Oo. Natakot kami. May pirata. Hindi namin alam saan kami pupunta. Oo. Eh kasi ang destination namin, ang magtatago sa engine room. Sabi namin, paano kami magtatago sa engine room? Ang pirata nakapasok na sa engine room. Oo. Dami yun ang dun. problema. Yun yung time na nangyari sa amin. Okay. Tapos yung ginawa namin, yung nag-alarma, nagtakbuhan din yung mga pirata. Umakyat na. Okay. Talo na. Ninakaw yung mga spare parts na. Meron na. May nakuha na. Nanakaw na. Mga mamahaling spare parts dun sa barko. Nakapasok na dun sa amin. Okay. Muntik na nga maano yung control ng barko. Buti na ilak ng engine namin, officer. Okay. So, okay. So, yun yung... Kailangan nating enjoyment. Number one talaga sa enjoyment, di ba? Kain tayo ng, anli. Alam mo yan? Kain tayo ng mga bawal. Inom. Yes. Yun. Pagka ginawa mo naman yun, sabit ka sa medical. Yeah. Number one. Lalo na timbang. Napakahigpit ang timbang sa seafarer. Timbang talaga. Diyan ako sumasabit. Kahit 1 kilo lang sumasabit ako, hindi ako makasakay. May ano ba sila maximum dapat na weight sa Ganun talaga. Yun tinatawag na BMI mo. Tinitingnan talaga yan. Dahil para maano yung barko, ma-maintain yung balance. Hindi yun. Pari kasi, alam mo kasi, yung insurance number 1. Kasi, ang laki ng binabayaran sa seaman pag nagkasakit sa barko. Okay. Yung nang iniiwasan nila. Kailangan, guilty ka. Unang-una, magkasakit. Marami kasi seafarer na may sakit na mag-on-board, nagkakasakit sa barko. Ang laki na, libo-libong dolyar ang binagastos nila pag dinala sa shore. Kunyari, Amerika, sample. Wala kang US visa. Eh, grabe yung bantay mo. 3, 2, babayaran lahat yun. Bantay pa lang yun. Wala pa yung service na Ganun pala. Hindi ko kasi alam kaya wala ko. Yung sinabi nyo about sa timbang. May magka-aksidente. May sakit ka. Boss Maynard, sa ngayon na trabaho mo, anong masasabi mo dito sa ngayong trabaho mo? May hirap ang trabaho natin, pero unti-unti nakakaya ko na. Pero mahirap talaga. Mahirap talaga. Kung sa trabaho, sa physical ng trabaho, mas mahirap sa butcher. Compare sa barko. Sa barko, no? Boss Maynard, tanong ko lang sa butchers, anong position or saan ba, tama position ba? Anong sector? Saan ka ba Dito ako sa sa dirty line ako
Dirty line. Sa likod Dirty line nila ako yun. Ano yung ginagawa mo, Boss Maynard, sa dirty line? Kami yung nagsasabit ng baboy. Sabit. Oo, Patay na sabi. baboy na to, ha? Patay na baboy na. Patay na. Ah, Pagdating sa akin, kami yung nagsasabit, kami yung nagdidihering, tatanggal ng balahibo. malibo. Kami. Tapos Doon ako pupunta na sa amin nun. Tapos, Saka pupunta na sa kanila. kila Jay na yung yung. So, ano pala kayo, magkasama kayo sa work more likely, sa may shift. Ibang Ibang department siya. lang kami. Ano, ibang department. Ibig sabihin, kumbaga, isang Isa lang. company, Ah, kumbaga, ibig sabihin. Isang company lang pala kami. So, yun yung ginagawa mo, Boss Maynard. So, talagang, pag may mekaniko, syempre, iba talaga yun. Kasi, huli ka, tapos napunta ka doon sa pagsabit. Sa pagsabit na baboy. So, ibang-iba. Kaya minsan namimiss ko talaga yung pagbabar ko. Oo. Kasi, feel ko kasi yun eh. Sabi ko, Expertise mo yun, oo. Ang dami yung sinasabit kay Jerome eh. Boss Maynard, tanong ko lang. Kasi siyempre nasa makina ka dyan sa butcher. Pag may nasisira ba, tumatawag ka pa ba ng mekaniko? Pwede ba ako na gumawa nito? Kasi alam ko rin yung mga ganun. hindi pwede sa makarin. Pero kaya mo yun. Basic pa yun sa ginagawa sa makarin. Oo. Basic yun. Di nila alam na may ganyan kang experience pala na mechanic sa kumpuni. Oh, kasi ay yung mga trouble kasi sa makarin, simple lang talaga. Kumbaga, ano lang sila eh. Hindi naman kasi machinery talaga yung tinitira dun eh. Modul lang ng mga... Kesa sa may barko, no? Sa barko kasi talaga, mga machine talaga tinitira. Machine. Mostly ang ginagawa sa makarin, welding, mga ganun lang. Okay, may tanong. Sorry, Boss Maynard, may tanong lang ako kasi syempre nandito ka sa Arla. Gusto ko para sa mga viewers lang, para malaman lang nila. Ano mong process ang ginawa mo ba para makapunta ka dito, makapag-work sa Arla? Ako naman, ayun, maganda, good question yan. Kasi ako, that time, on board ako on board ako noon. Nagsabi ako kay my brother Mark Cinco, sabi ko, Tol, kasi lagi nga ako sumasabit sa medical. Okay. Dahil nga, pag uwi, nagiinom, sumasabit ako medical. Okay. Tol, nagkakaproblema ako sa pera pag nauwi ako. Yun ang problema ko. Kumbaga, nagawawalan ako ng pondo kasi syempre, may family ka na. Di ba? Syempre, normal yan. After nun, sabi ko, Tol, subukan ko dyan, mag-apply na ako dyan kasi dyan continuous ang trabaho. That time na yon, nag-email si Kuya Max sa akin. Nasa onboard ako sa gitna ako ng dagat, nakaka-receive ako ng email. Wow. Yes. Ini-email ko si Kuya Max, Tol. Nag-email si Kuya Max sa akin, Tol, kailangan ko, nag-hiring ang makarin. Pwede daw kami kumuha. Dalawa, ganyan-ganyan. Di ako naman, talaga, gumawa ka na ng resume mo. Sa onboard, talaga gumawa akong resume. Sa onboard. Onboard ako. Tapos sabi ko hindi ko mai-send. Kasi kailangan may allowing kang sending. Kasi sa barko ka i-scan mo pa, kailangan ng mga computer. Pumunta pa ako ng bridge. Yung bridge yung pinaka-tuktok ng barko. Doon yung lahat ng operation para tumakbo yung barko. Nagpatulong pa ako sa second officer. Para ipasa yung resume, isend yung mga ganito ko, document, iscan. Patulong pa ako. Sinindi niya. Nagpatalamat niya ako. Yun, na-receive ni Kuya Mac. Tapos, mali-mali yung iba ko resume. Inedit na lang ni Kuya Mac. Buti na lang yan si Kuya Mark. Magaling si Kuya Mark eh. Ng resume ko. Sabi ko lang, ito, pakit ang resume mo. Binago ni Kuya Mac. Yun. Sabi sa akin ni Kuya Mac, maghintay ka hanggang Friday. Pag hindi ka napili, sorry ka. Okay. Sabi sa akin Kuya Mac, sige, ganun talaga. Kung di ako mapili. Kasi pwede naman ako sumayo ulit ng barko. Yun ang choice ko. Sabi ko sa sarili ko. Tapos after Friday, nag-email si Kuya Mac, Tol, napili ka. Approve na. Tuntua ka. Tuntua naman ako. Sige. Parang gusto mo tumalon ng barko na. Ganun na ba? Parang hindi ka na umuwi. Kasi, alam mo yun, siyempre, buhay land-based sa barko. Alam ko kasi, hirap talaga sa kahit malaki sinasahod ng mga seafarer, hirap talaga sa barko. Ako na magsasabi sa inyo. Hirap.
Iba Maraming ang pananaw. Lahat ng malalaking sinasahod dyan, wala silang choice kasi profession eh. Profession yun. Trabaho. Pero, andyan eh. Mm-mm. Nag-aaral ka, pinasok mo na yan eh. Yan na panindigan mo. Ang land-based, kahit na hindi ganun kalaki, palatagang isip mo. Tutulog ka na lang kasi doon, talaga sabihin sa'yo. Yun nga, di ba? Yun nga Kasi eh. maandar yung barko eh. Tutulog ka, para wala akong duyan, di ba? Di ba? Dinuduyan ka ng barko, gano'n. Hindi Oo. talagang yun nga, Nakakahirap. mahirap talaga ang trabaho na nasa barko talaga. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam, at least galing na mismo kay Boss Maynard yung story na yan, na okay, umakit ng barko, pero marami kang pagdadaanan talaga ganitong klase. Dami talaga. Makapagsubok, Amo pa lang. Pagsubok. Tama. Iba yung amo pa. Iba pa yung amo. Depende pa sa amo mo yun, no? Depende pa sa amo kung walang iya yung amo mo. Patay. Mas maraming maiitang ulo. So, pag nasa barko ka, Boss Maynard, ang bakasyon mo, pag tapos na yung kontrata ba? Or ano bang? Pag tapos na kontrata mo. Doon lang ang bakasyon mo. Talagang bakasyon na talaga. Bakasyon lang. Depende kasi sa iyo sa budget mo kung magre-report ka sa office. Kung magre-report sa office. Kung pagpapatuloy mo pa, ganon. Ganon ba yun? Kunyari, isang buwan pa lang, pwede ka nang bumalik eh. Kahit 1 week pa lang, pwede ka nang bumalik. Okay, ganun pala yun. Nasa sa'yo. Nasa sa'yo na yun. Kung ipapasa mo mga medical. Kasi nagbabase talaga sa medical mo. Kasi kung ang katawan mo sasabit sa medical, hindi ka pwede sumumpa. Kahit anong gusto mong gawin, hindi talaga pa pwede. Kahit gusto mo. Kaya number one, health talaga. Kaya talagang nagpatulong ko kay Boss Mac na tulungan mo kasi talaga doon ka na medyo nagkakaroon ng problema dun sa sa BMI mo eh. Which is BMI timbang ko talaga. Kasi pag umuwi talaga ako, nananaba ako, kain ng kain, ganyan, napapainom. Siyempre. Parang hindi mo nga nakakain o nagagawa. Kasi, sa barko kasi paulit-ulit ang kinakain mo. Nagsasawa. Araw-araw, kunyari. Araw-araw halos. Yung sa isang linggo, paulit-ulit talaga ang kakainin mo. Depende pa sa tagaluto mo. Pag tamad magluto yung chip cook nyo, kadalasan, paksiw yan. Paksiw. Paksiw na isda. Isda. Wala naman iba. Isda na lang talaga. Nasa sila daw sila. Nasa dagat eh. Sa dagat eh. Depende. Kaya ikaw, parang nauumay ka na sa kinakain. Limit lang yung... Lahat na ng isda siguro na tikman mo na, no? Hindi naman. Hindi naman. Pero sa akin, the best na napunta akong bansa is New Zealand. New Zealand. New Zealand. Ano meron sa New Zealand at doon ka nagandahan ka, Boss Maynard? Yung one time na bago lang din pa ako na napagala kami sa New Zealand. Ang ganda ng place, talaga napakalinis, ang lamig. Parang Steel Island din siya. Okay. Kunti lang din ang tao na napakatahimik. Tahimik, Parang Ireland din. Sabi ko, malungkot tong bansang to. Alam mo yun, yung parang ganito rin, Ireland din style. Parang din sa Caban din. Na-experience ko yun. Ganun tahimik lang talaga. Simpleng buhay. Simple lang yung buhay. Pero sabi ko, ang ganda ng lugar na to, Parang lang, na napakatahimik talaga. Sabi ko, parang pag tumanda ako dito, malulungkot dito lalo. Pero balita ko ito lang balita ko, ang Caban yata pinakamaingay. Alin? Kasi nandiyan kayo lahat eh. Caban, masaya sa Caban eh. Ang dami nyo na ngayon. Ilan na ba yung mga dyan? Ilan na ba ang dami mga ng Pinoy dyan? Ilan na? Umabot na ba ng 50 plus? 100 na? Dito, ang Pinoy. Kami kayo baka may 100 dito. Sa company tayo, Boss Maynard, mga 70 na tayo, no? Sa company pa lang? 70 na pala? Siyempre, may mga pamilya pa kayo dyan. Tapos yung ibang pamilya. Tapos mga baka aabot ang Caban, baka 100. Plus na, more likely. May kasama pamilya. Oo, kasi kung ibabase mo sa mga nakikilala bang Pinoy, baka umabot 100 dito. Ang Caban. Ang dami nyo pala talaga dyan. Marami na sa Caban dito Pinoy. May mga bago kasi. May mga bago pa. Na hindi pa ako more likely, hindi ko pa nakikilala yung ibang bago. Ako, nami-meet ko rin sa CFC namin iba. Na taga dito lang din na
Ay, CFC rin pala kayo, Boss Maynard. Oo, na ano namin CFC. Ah, Yes, CFC pala. si Jerome, CFC rin. Sorry, hindi ko alam eh. Ano ako eh, tahimik ako sa CFC ngayon eh. Hindi ako nagpapakita sa kanila. Hindi, joke lang. Hindi, okay. CFC din pala kayo. So talaga nasa community rin pala kayo ng religious. Oo, community na. Kaya masarap din sa CFC kasi parang alam mo yun. Ang buhay kasi doon. Oo, naman. Family talaga. Kumbaga, may helpful as bagong experience. Alam mo yun, yung parang Pinas din na, alam, family talaga. Alam mo yun. Hindi, kagandaan din sa CFC ito hindi naman sa pina-plug ko ang CFC, pero maganda kasi yung mga ganito religious. Kasi alam mo naman tayo mga Pinoy, mga religious people tayo. Okay. So naghanap din tayo syempre ng mga, yung para mapalapit pa lalo kay God. And then at the same time, makakita na mga ganitong mga Pinoy community. And then at the same time, masaya, nakakasama yung mga same na yung kung anong gusto mong prayer, mas makaka-help sila sa mga prayer natin na inahangad, di ba? So, JR, kung gusto mo, dapat CFC na ako nun. Oo, ano nangyari? Umuwi ako, Kilder pala. Nauwi pala ako dyan nun. Umuwi ka. Hindi na natuloy. Ay, hindi lang natuloy. Nagpakasin sa kasi noon, nung time na gano'n yung... Nagpakasin ba ako nun? Sino ba Sino ba naging leader ng CFC na nag-join sa inyo, Maynard? Si kuya, ang join na sa Kaban si Kuya Halmar na. Halmar. Oo, siya. Halmar na yung leader namin ngayon. Siya na yung leader. Tignan mo nga naman. Pero hindi ko inaasahan yun. Kami yung player ng CFC dito. Basketball. Ay, gets ko na. Kaya pala kayo naglaro sa Kaban, CFC. Kaban Monag. Kaban Monag, CFC. May jersey na kami. Aris. Ayos Di ba ganda at least? Next year may kaso bakasyon ako. Meron ng ngayon sa April 20 to 23 next year. Wala sa CFC. Anniversary na CFC. Belfast daw banda eh. Belfast. Ang ganda North Island daw ngayon. Ang dami palang CFC dito, Kuya Jerome. Marami. Kasi Double pa lang, ang dami last year, umatid kami ng anniversary. Legion, di ba? Dami. Ang saya. Almost lahat ng county dito sa Ireland, marami. Mas marami ang Dublin normally. Kasi yung pinaka-base. Kami dapat mag-champion yun eh. Muntik na kami mag-champion yun. Champions basketball. Muntik na. Intense kayo na. Nadali lang kami sa minutes ng alam mo na. Game. Pero sa totoo lang ngayon, kinakatakutan ng Kabamonogan ngayon sa CFC. Naman. Ang lalakas kayo naman. Malakas kaya mo na Kaban kasi yun the way, dami nyo na. Tapos mga bata pa. Alam mo yun? Talaga kakatakutan talaga kahit sino man. Kahit kahit dito sa Dublin, yung mga taga Dublin kasi medyo syempre, mga bata pa rin, pero hindi lahat. Kayo, sa Kaban, nakikita ko na, dami nyo talaga ng mga bata dyan sa Kaban na hindi pa, alam mo yun. Marami kasi talaga. Yun ang maganda. Paano hindi ka katakutan, Nerd? Nagsasabit yung baboy. Ang laki baboy yung palang, baskulado lang si Bernard yun eh. Pagbuhat pa lang, alam na nila workout ni Bernard. Paano pa kaya yung tao? Di ba, na makakalaban, doble yung timbang ng baboy na yan. Ano ba yun? Pero so it's okay. Ang ganda ng buhay ni Boss Maynard from sea, tumalo ng land, and then ngayon, nandito kasama ang pamilya, as I said before. And then, ngayon magpapasko, syempre pag Pasko, minsan, pag nasa barko ka rin talagang, minsan naabot, siguro may ganung eksena na nagpapasko yung iba sa barko na. Pero this time, lagi ka na nagpapasko. Ilang taon ka na ba sa Ireland, by the way? 2 years na ako. 2 years. So, di pa umuwi. Di pa? 2 years. Di pa. Alam ba ng kapamilya mo doon na baka inahanap ka na doon? Ayan. Di alam nila, sabi ko ang podcast nga kami ngayon. Sabi ko. Okay. So, mapapanood pala nila to. Okay. Mapapanood din sinabi ko. Pwede mo siyang dito, i-shoutout mo na. Shoutout kay Mrs. Shane May Colmo 5. Sabi ba, Mama Chup Chup. Wala bang anak? Wala pa kayo anak? Pero na. Isa pa lang, 4 pa lang.
Ay, sige, point. Mama chuchup na daw, sabi ni Daddy, oh. Oriental pala. Boss Maynard, dito na ako. May plano ka bang kunin yung pamilya mo dito? Asawa mo? Kung pwede nga lang next year na eh. Oo, kasi Kung 2 years pa ano- lang. Oo, medyo ano pa yata, di ba? Medyo maaga pa ba? Or may hinahanap, di ba? Na requirements? Pwede na daw 2 years eh. Sa Pwede na. Okay, Oo. kung gano'n pala, well, sigurado nag-ano na rin kayo, nag-iisip na rin kayo ng mga Nag-isip na documents. ako. May plan Oo. na kuhain ko na rin yung family. Kasi syempre iba kasi kasama mo yung family mo. Iba talaga. Oo, lalo Yun na. din ang isa kong Oo. mission. Kaya ako nag-land base. Kasi Oo. tatagal ka sa barko. Wala talaga. Wala. Kahit- Balik-balik lang. Rotation lang yung ginagawa mo na wala talaga. Masahod ka, pero wala namang improvement, more likely. Wala Lalo talaga. na pag family. Di mo naman Pag pwede family. dalhin yung family mo sa barko. Di ba? Kaya talagang Oo. kailangan mag-isip ng something na alam Saka- mo in the future. Isipin mo, dadali mo yung family mo doon. Eh, delikado nga. Oo, delikado talaga. Hindi, ayun nga. Lahat ng aksidente, andun halos. Oo. May nakikita akong aksidente. Grabe talaga. Kaya talagang maswerte na lang tayo, Boss Maynard, nandito sa Ireland. Napili tayo na magtrabaho at mamuhay. At the Oh, same yun. 'di ba? Ang saya ng gantong buhay na ano mo 'yon, yung mga taong sa totoo lang marami talaga akong nakilala sa Caban din na story nila na nag-works hindi lang sa ibang bansa, nag-work walang ano walang parang nangyari. Like 15, 20 years walang nangyari. Kumbaga paulit-ulit lang, hindi man lang nila na sama yung family nila sa bansang 'yon. And then pagpunta nila sa Ireland, boom, nakuha na nila yung kanilang pamilya na Totoo walang na yun. kahirap-hirap. So, hopefully, ganun din yung mangyari sa inyo, Boss Maynard. Maayos mo yung pamilya mo, madala mo rito para magsama na rin kayo para pag umuwi ka ng trabaho, nandyan sila, kasama mo. And then, Iba talaga. ipon, dasal, and work hard lang. Alam mo naman natin, ang mga Pinoy, very workaholic ang mga Pinoy. Walang problema dyan. And then, hopefully, yung ano nyo, yung factory nyo is Almacaran, tama ba? Company? Matang. Sana kumuha pa sila ng kukuha pa ba sila ng mga empleyadong Pinoy next time? Ano bang ano nila? May ganung bang news? Wala pa sa ngayon. Wala Siyempre. pa sa ngayon. Sa- Happy naman sila sa inyo. Happy naman. Kasi kitang Parang happy naman siguro. Happy talaga sila. Kasi dami nyo na dyan eh. Happy na sila sa inyo, more likely. Kasi pag kami nag-resign nun, Kuya Jerome, pag kami nag-resign na Pilipino, parang masasaktan na sila eh. Kasi nabawasan sila ng magagaling. Oo. So, kailangan talaga Unang-una kasi Pinoy marunong mag-English kahit papaano. Tama. Ibang lahi, mas maraming less English talaga. Tapos sila pa yung marunong mag-report, madalas mag-report. Report na Sa office. office. Yung mga ibang lahi. Nire-report nila o sila nire-report? Hindi. Mas marami silang complain. Complain. Ganito. Ang mga Pinoy, wala namang complain ng mga Pinoy. Basta trabaho sa atin eh. Parang lumalaban lang kay Jerome. Lumalaban lang. Pero hindi na halata. Hindi na nagko-complain eh. Lumalaban na eh. Hindi, I think lahat naman ganyan eh. May mga ganyang company talaga na may mga pasaway. Pero sa ating mga Pinoy naman kasi hindi naman natin, binabaliwala lang natin yung mga ganyan kasi alam natin, kailangan natin magtrabaho at kumita. Yun ang ating mission eh. Hindi pa uwi tayo sa Pinas. Kasi sila madali eh. Yung mga ibang European dito. Kahit babalik. Di ba? Resign, babalik lang. Very easy sa kanila. Tayo, yung iba, wala pa namang documents talaga na matindi pinangahawakan. So talagang kailangan natin kumapit. Ngayon, kapag nakakuha na tayo ng citizenship, okay, pwede na tayo magreklamo, umalis ng ibang trabaho, di ba? Ganun eh. Kumbaga, yun talaga yung pinakano natin. Oo, kasi lahat naman tayo yung natin pangarap sa buhay na mag-stay talaga dito. At baka ito na sa iba nga. Ako, second home ko na to eh. Ito na tinatawag kong second home kasi nandito na lang pamilya ko, nandito na kami talaga nag-base na kami dito. So ito na yung namin eh. Which is ganun din siguro sa inyo, more likely, di ba? Kung darating na panahon, second home talaga to. Oo naman. Pinagpala naman tayo ni God. Kaya nga, tuloy-tuloy lang yung prayer. Sabi nga ni Boss Maynard, tingnan mo, kaya pala, swerte niya kahit anong insidente na nangyari sa kanya doon sa barko.
talagang hindi pinababayaan ni God at tutulong. Ngayon pa, CFC na siya. Siyempre, mas malakas pa yung prayer nito na Oo. pag-pray ka namin, Boss Maynard, yung family mo is makapunta rito talaga in the future. Madali. Kumbaga, kung pwede nga next year, sabi mo, this year, mas maganda eh. Pero it takes time talaga, di ba? Pero masaya si Boss Maynard na nandito kasama ang kapatid at ibang relatives, tama? Mga cousin. Boss Maynard, matanong ko, saan ka ba sa Pinas? Sa ano kami, New York, Cubao. Cubao. New York, Cubao kami. Mas matagal ako nag-stay sa New York, Cubao. Tapos, ang province talaga namin, Batangas. Batanggenyo ka. Jay? Yung mga Spider-Man, oo. Kilala ni Boss yun? Ni Boss Maynard, yung mga Spider-Man dito sa Dublin. Mga Batanggenyo rin. 3 years ba? 3 years? Yung iba? 3 years na sila. 3 years na sila dito. Nasa taga-Dublin sila. Okay. Scaffolders. Sino yung mga Batanganyo? Yung guest namin last week. Oo. Yes, Bali this week this coming Thursday, sila yung aming nasa podcast. Actually, pag nalaman ng mga tao to, ito yung last week. Ito yung scaffolder. Episode 6 ba yun? Episode 6. Sila yung mga taga Batangas. Baka magkakapit-bahay nga kayo eh. Ronald ang pangalan. Boss Ronald and Ronaldo, Randy. Puro R yata. Sila yun. Si Lucky. Si Kuya Lucky. Lucky Yes. Masano. Sila sa Batangas, malaya si Batangas din. Hindi ko natanong. Demere kami. Parang sa ano sila eh. Basta dyan sa Batangas. Tatanong namin, Boss Maynard, paalam namin sa inyo, baka makapit-bahay. Alam mo yun, baka may idea. Kasi ako, tutusin talaga ako, hindi ako gano'ng nag-ano sa Batangas, nag-i-stay ng matagal. Mostly Manila ako. Manila Talaga ako. Oo. Hindi ako, lumaki ako sa ano talaga, sa San Juan. Tapos nag-transfer ako sa Cubao kasi lumipat kami ng bahay. Kumbaga, usually, doon lang talaga ako, mostly, nag-stay ako talaga sa Manila. Kuya ko lang yung talagang nagtagal sa Batangas kasi nakapag-asawa siya ng Batanggenya kapitbahay namin. Kaya ako, mostly talaga Manila ako. Manila. Doon ka lumaki more likely. Nag-stay. Okay, good. Manila lang ako madalas. Tapos yun, napangasawa ko taga Davao. Sa Davao na ako. Manila, Davao lang ako lagi. Ganyan ako. Okay. Layo din pala, no? Manila, Davao, tapos Batangas. Parang... yun. Kaya nga minsan, mga friend ko, hindi nga alam kung saan ako hanapin minsan. Pagkatawag. Sa Batangas ka ba? Sa Davao, sa Manila? Ganun ako. Lalo pag may utang, no? Lalo pag may utang kay kuya, no? Di mo ko mahanap. Tatakbo kita. Kasi minsan nasa Davao ako. Lalo pag sa Davao ako sa farm, hindi ako gano'ng makontak doon dahil may na-signal doon. May na-signal. May na talaga signal sa amin doon sa farm. Nasa farm pala, no? Compound ka pala ni Duterte. Duterte tala tayo. Duterte ka, no? Duterte na. Naging politics na naman tayo, guys. Naging politics last week, politics na naman. Anyways, yun, any question for Boss Maynard? Wala naman, na-happy naman ako kasi na-share ko lang yung mga Parang nailabas mo yung lungkot mo sa sa may barko eh. Which is good. Kasi alam ko, share ko lang yan sa ibang mga seafarer na may mga chance bang mag-land base kayo, like may sa opportunity kung ganito. Huwag kayong magdalawang isip kasi yung sahod kasi sa barko, hindi naman, lalo na sa mga officer, kaya nyo naman kitain, huwag naman kayo maghangad ng malalaking sahod. Alam mo yun? Kasi maraming officer na naghihinayang kasi. Normal talaga yun kasi mas malaki sahod sa barko kung officer ka. Malaki ng diferensya kung pupunta ka sa land base. Kasi pag officer ka, minimum talaga na sinasahod niyan. Pag yung third officer, mga 150 monthly. Pag sumunod sa second officer, 200,000, 220,000, 250,000. First officer, mga around 300,000. Pesos ba ito, Boss Maynard? Sinasabi niyo pesos? Pesos na yun. Pesos. Pesos na yun. Kumbaga,
kahit ikaw bilang officer ka, maghihinayang kasi mag-land base. Oh, okay, gets. Nage-gets mo. Kaya yun minsan nagdadalawang isip din sila gusto nila mag-land base, kaso lang yung trabaho siyempre boss ka doon sa barko, pagdating sa land base, normal na tauhan ka. Pero sa land, Boss Maynard, okay naman yung sahod mo dito sa sa land. Mas Ano mo malaki naman ng yung pamilya mo. Mas malaki dito konti kumpara sa kasi di ako siya officer eh. Oo. Muntik lang ako maging officer. Siguro kung naging officer ako, baka wala din ako dito. Okay. Mas pipiliin mo yung barko kasi may rank at may May rank ako maganda eh. sahod. Oo. Oo. Muntik na ako. Kumbaga talagang siguro para hindi sa akin yung pagbabarko. Oo. Nag-exam ako eh. Isa lang yung sinablay Okay. ko. Kaya lang hindi ko na tinuloy. Okay. Hanggang nagkaroon ng hiring dito, Oo. sabi ko hindi para sa akin ang barko. Yun ang naging desisyon ko. Yun ang nangyari. Well, may kapalit naman lahat eh. Oo. Sabi ko, kung para sa akin ng Ireland, sa akin to. Yun yung naging desisyon ko eh. Kung hindi ako tanggapin, yung nagpasa ko ng resume, okay lang, magbabarko. Pero kung hindi, yun, nandito ako ngayon. Ganun yung nangyari sa akin. Good story. Kasi good story. malaki talaga sahod pag officer ka. Pupunta ka sa dito, maliit. Wala ang diferensya. Eh doon, mag-uutos ka lang, officer ka pa. Oo, wala. Iba rin talaga pag may pwesto. Oo. Pero Pag may pero iba rin yung talaga yung ano eh, yung yung andito ka sa peaceful mind. peaceful mind. Oo, Peaceful yun nga. Saka kasama mo family, iba talaga. Iba. Iba. Totoo 'yun. So may talaga may cons and pros yung yung pagsakay sa barko din at pagpili sa sea and land talaga. Maraming dapat pag-isipan. Which is pinag-isipan niyo to, Boss Maynard, more likely a lot of times before ka nag-decide na sige, Oo, maglaland syempre. tayo. Bago ko pa nag-desisyon ako, sabi ko, ganito ang magiging ko. Kung tatanggapin ako ng Makarin, go ko, bibitawan ko pagbabarko. Yun, sinabi ko sa sarili ko yun. Nagdasal din ako, give the sign. Accept or no. Yun lang. Yun lang. Mas malakas yung accept. Okay, sabi ko ba, inaccept ako. Go. Oh. Yun ang iniwan ko. Oo. Bibitawan ko. Kasi like inahabol niyo ni Kuya Mac mo yung yung deadline eh. Inahabol mo pa tapos ikaw pa nakasama doon. O di talaga. Saka swerte eh. Nasa gitna ako ng dagat. Oo. Email lang. Kaya nga eh. Ang hirap kaya mag-email sa dagat. Nag-training pa ako sa pag-butcher sa Lipa. Nagsisimula na sila mag-training, nasa barko pa ako. Tignan mo na. Nakiusap pa ako sa trainer namin. Kasi sabi daw, kailangan ng training, ganyan. Nasa gitna pa ako ng dagat no, nagtitraining niya yung mga pinsan. Nasa South Korea pa ako noon. Wow. Nasa hotel ako, nagtitraining na sila. Pababa pa lang ako noon. 1 week yun, absent ako. 1 week akong absent sa training. Humabol lang ako. Nakiusap ako, sabi ko. Dahilan mo na lang na hindi mo na ako papasok. Sabi ko na nasa ganyan, pero nasa gitna pa talaga ako ng dagat. No? Dagat. Hindi kasi basta-basta eh. Hindi mo naman pwede sabihin kay Kapitan, pwede ba ibaba mo ako dyan? Hindi ba pwede COVID ganun pa. COVID hindi pa. Kasi kaya ako hindi makababa. Kinawarantin pa ako ng ilang days. Okay. 3 days ako sa 3 days yata ako, 2 days sa Korea. Tapos 5 days pa ako sa Manila. Hindi ako makalabas. Okay. Yun ang nangyari. Kaya ang tagal ko pa bago ako nakalabas. Nakalabas talaga. Wow. Naka-hotel lang ako. Matindi talaga. Hintay mo pa yung result ng swab mo bago ka lumabas. Yeah, wow. Yeah. Ang dami talaga pinagdaanan ni Boss Maynard, no? Like ups and down yung story. Pero marami kami natutunan, Boss Maynard. Salamat. Maraming salamat sa binigay mo pa, no? Kasi talagang hindi lang sa akin eh. Sa mga yun nga sinasabi mo, mga gustong sumubok na maging seafarer or seaman. May idea na sila ngayon this time kung ano yung pwede mong ma-expect, alam mo yun, doon sa pagiging barko. At the same time, pwede mo rin, bigyan mo rin sila ng tips na try nyo rin pag may bukas na ganito sa land base, try din nila na makipagsapalaran, baka mismo
in the future, baka yung talaga sa kanila, hindi talaga sa dagat. Sa lupa talaga sila mas maganda ang in the future nila, di ba? Iba peaceful mind talaga sa... Iba ang peaceful mind. Oh, that's nice. That's nice to know, di ba? Yung mga ganitong. Ito yung mga istorya na gusto namin ni Jay na we know, probably Jay knows you a lot kasi nagtatrabaho sa isang place. Pero hindi nyo masyado napag-uusapan yung ganitong buhay ni Boss Maynard na may nangyayari palang ganito. Ngayon nga lang yan nakwento to dito sa segment natin sa podcast ng Buhay Ireland. Yung mahirap imaginein yung pinagdaanan sa barko. Oo. Ni-imagine ko pa lang, parang nakakayak na rin Ako pa lang, Jay, yung sinabi ni Boss Maynard, yung barko is ganyan. Titanic na talaga iniisip ko. Kasi sabi ko, delikado pala yun. Kasi talaga pababa Tapos may pirata. Akala ko dati hindi totoo yun. Pirata. Totoo pala. Ang pirata, totoo yun pag sa barko. Pero yun nga, masaya yung namin, yung na-experience namin na kwento mo. Ups and downs nga, sinasabi nga natin. Pero it's a learning lesson din sa lahat, maski sa mga tao katulad natin na sa land. Na mas maano pa kumbaga, yung trabaho na ginawa nila is talagang napakahirap before ganito, naging masarap yung buhay nila ngayon. Which is ako, nung pumunta ako dito, diretso na talaga ako dito, wala akong barko, walang ganyan. Pero sa totoo lang, napapaisip ko rin yung magbarko before kasi syempre yung mga kasama ko, kaklase ko, gusto nila umakyat sa barko dahil yung tatay nila, captain, yung mga kaibigan ko, gusto dahil may mga kaibigan silang umakyat ng barko. Sabi ko, sarap siguro umakyat ng barko kasi may pera. Pero di ko rin alam na may ganito pala na sobrang daming things na dapat mong pag-isipan pala. Pero ayun, maraming salamat Boss Maynard sa iyong panahon. And sa kwento mo, sana sa susunod magkwentuhan po tayo ulit. Sana makita kita nakita na kita before sa somewhere in party yata yun. Anyways. Sa Cabang Cristal. Oo, yeah. Cabang Cristal tayo nakita. Kay Tita Chris na birthday. Yun. Tama. Pero hindi kasi kami nagkausap talaga ni Boss Maynard. Di tayo nagkausap lang. Pero hopefully next time tayo ulit podcast tayo, pero this time nandyan ako para at least live tayo. Ma-live natin kasama yung ibang group ng Caban din syempre, yung mga kumpare natin yung mga tao, mga friends natin diyan syempre. Masaya na ipag-usap sa inyo dahil ang dami yung istorya na hindi namin alam, which is baka magkaiyakan, magkatawanan. Yung mga ganung story, di ba? Buhay Ireland nga naman. Diba? Normal yun. Makakasama rin natin sa live to si Kuya Maynard. Lahat ng mga nakasama naming guests online, syempre gusto naman talaga namin ma-meet. Live talaga. Live. Para hindi lang ganito. Pero maraming salamat Boss Maynard. Jay, maraming salamat sa iyong time. Alam ko busy tayo ngayon. Pero, thank you, Jerome. Guys, sa mga followers, sa mga viewers natin, please don't forget to follow, subscribe, and like, and share. Siyempre, itong Buhay Ireland natin. At hopefully, magbigyan pa namin kayo ng magandang kwento, malungkot, masaya, at iba-ibang kwento ng mga buhay ng mga workers dito sa Ireland na ang daming nangyari before talaga sila naging na tumapak sa Ireland, di ba? Katulad ni Boss Maynard. Pero yun lang. Any last message, Boss Maynard? Okay naman Okay. Basta thank you na lang. Shoutout ko sa misis ko tsaka sa anak ko, si Michael. Yan. At ito pala yun guys, episode 7 to, no? Episode 7. Minsan nawawala na rin ako episode 7. Episode 7 daw. So follow our episode 7 with Boss Maynard, the seafarer ng Ireland. Diba? Please so maraming salamat. Follow and share. Yeah. Please follow and share. May kasamang please. Please follow us. Kasama lang kayo please follow and share. Guys, kita-kits sa next episodes. Bye-bye and good night. Salamat guys. Bye-bye.